Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating paghatid ng update sa ating mga kabarda. Of course, kay Barbie at kay David. Of course, sa ating mga followers and subscribers here in my YouTube channel. By the way, ayan, so sa ating update ngayon, parang itong si Barbie, parang gustong sundan si David sa pag-business kasi parang sa isang interview sa kanya ni Eugene Domingo sa vlog nito ay sinabi nito na aaralin daw niya ang pagninegosyo. Aba, di ba? Hindi kaya na-impluwensyahan ni David si Barbie sa in terms of pag-business dahil di ba? Si David ay hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na si David ay may marami ng branches ng kanyang business, lalo na sa mga malls na talaga naman umaariba ang business ni David. Hindi kaya ito ang si David ang nagmulat kay Barbie para, 'di ba? Kasi ang pera naman pag iniimpok mo lang sa bangko ay hindi talaga na umaasenso. Kumbaga hindi talaga tumutubo ng asin kapag nilagay mo sa business ay talagang malaki yung interest. Pero pag sa bangko lang parang negative. So centavos lang ang tutubuin sa isang taon, sa isang buwan, sorry. Pero tama ang magiging desisyon ni Barbie kung susundan niya ang pag-business tulad ni David dahil kung sila naman ang magkatuluyan, why not, 'di ba? Para silang may business, pareho silang magkasama sila, asikasuhin nila, ayusin nila. So magtutulungan sila, 'di ba? So yun lang ang maganda kasi kung sa business na naman mapupunta si Barbie at mag-focus sa business, kahit wala nang love team, kahit hindi na sila sa pelikula or sa showbiz, magkasama pa rin sila. Mukhang si David ang nag-impluwensya kay Barang na mag-business na rin. So magandang magandang idea yan dahil syempre siguro nakikita ni Barang kung paano yung pag-uunlad ng mga business ni David. So parang at least 'di ba, hindi naman sayang yung pera niya na pinagpapaguran niya kapag lumago ang business niya. Sayang naman, 'di ba? Nakaimpok lang yung pera niya sa bangko na kunti lang ang kinikita, 'di ba? So yan ngayon ang parang target ni Barbie ngayong taon na darating. And isa pa sa mga gusto niyang pasukin ay mag-aral din, magtapos sa pag-aaral. Ay maganda yan. Mukhang magandang impluwensya si David sa kaya Barbie. So, yun lang ang maganda kasi kapag maganda yung impluwensya sa'yo ng isang tao, madadala ka sa tamang daan. Pero kung ang taong nag-i-impluwensya sa'yo ay puro bad influence, ay nako, mapapariwara ka. Kaya good man talaga para kay Barbie si David. So sana tuloy-tuloy ito kasi marami ang mga artista na kapag tapos na ang ang kasikatan nila, tapos na rin, hindi na rin nakikita yung kung asa na yung pinagpaguran nila, asa na yung kinita nila, asa na yung mga panahon na kumikita siya, saan napunta. So pero kung may business nga naman, maganda ang maging results dahil i-guide siya talaga ng tama ni David. So tama lang na it's about time kasi 27 na si Barbie. So nagmamature na siya. So siguro dahil ang nakapaligid sa kanya at lalo na si David ay businessman. So baka si David din ang nag-influence sa kanya. Sana magkaroon sila ng business together na isang business na sila lang dalawa ang may-ari para hindi na sila talaga tuluyang magkahiwalay, di ba? Di ba? So maganda yung idea na yon kung matuloy at maging maayos ang kahinatnan dahil 'di ba pag may business ka upo-upo ka na lang, 'di ba? So
araw-araw may umaano sa'yo. Tingnan mo si David at inamin niya noon sa isang interview niya na kumikita siya ng sa isang taon. Ilang milyon yon. Talagang nagulat pati si Tony Gonzaga na talagang malaki daw talaga ang kinikita ni David. So, tama lang naman, di ba? Kasi para yan sa future, para yan sa mga parating nilang mga pangarap sa buhay, lalo na si Barbie. So, good luck Barbie, and andyan naman si si Ginoo, ayan, si Ginoong David na handa ka ring tulungan, handa rin na magsakripisyo para sa iyo, di ba? Kaya wag na kayo mag-LQ, wag na kayong mag-aaway or maghihiwalay kasi ang pagsasama nyo hindi lang pampelikula kundi pang talaga real couple, di ba? O di ba maganda yung na yung real couple, di ba? Maganda pakinggan. Sana magkatotoo 'yon at matuloy sa ganon. Pero syempre, support pa rin natin sila kasi sila yung mga natin, mga tinitingala. So, pag andyan na sila sa isang sitwasyon na ganyan, so wala tayong choice kundi tulungan din at supportahan din. Kasi pag yan ay naging business woman na rin si Barbie, parang may continuity sa kanilang pag-showbiz, diba? So tama lang ang magiging desisyon ni Barbie kung papasukin niya ang pag-business, diba? Kasi meron siyang mentor, o yung mentor niya, hindi siya talaga ipapahamak niyan si David. So parang may nakikita ko na may mga common denominator silang dalawa na maliban sa showbiz, maliban sa pareho silang aktor, meron pa silang other side na pagsasamahan, which is itong pagbibusiness nga, dahil magandang idea kung ang pera ay palalaguin sa pamamagitan ng pagbibusiness. Kasi ang pagbibusiness ay alam naman natin na talagang kung tututukan mo at mapaganda yung takbo, kikita ka talaga ng malaki, diba? Knowing Barbie, talagang pagdating sa mga ganyan, alam niya yan kung paano patatakbuhin kahit hindi pa siya ganun kahasa, dahil alam naman niya ang pagbibusiness ay parang ibang din yan, ibang work din yan. So dahil nasa showbiz siya, pero madali niyang ibenta ang kanyang produkto kasi nasa showbiz siya, kilala siya. So kung i-endorse niya, ibibenta niya ay ganito, may bibili agad kasi kilala ang may-ari at kilala siya ng tao. So madaling mag-grow. Hindi tulad ng ibang nagbi-business talaga na hindi kilala, walang kakilala, hindi. So nagsisimula talaga sa wala. So ito talaga ang kay Barbie may chance kasi nga dahil may siya, may name at may pangalan sa industriya. So madaling ibenta ang isang produkto kapag ang nagbebenta ay kilala. Diba? Diba? Parang may something common denominator sa dalawa kung matuloy nga itong pagplano ni Barbie na magbi-business siya, at malamang sa pagbi-business na to, doon na sila magkakatuluyan ng husto ni Ginoo. Diba? So magandang magandang idea. Sana kung sino man na nagbigay ng idea nito kay Barbie, maging maging successful, dahil si David ay successful businessman na rin, at according to him, meron na daw siyang 6 na branches sa mga malls ng kanyang outlet ng kanyang business, at marami pa siyang sinasabing mga outside job na pag-business. So maganda to kasi gagabayan talaga siya ng gusto ni David at hindi talaga siya mapapahamak. Hindi tulad sa iba na kapag nag-business ka, baka kunin lang yung pera mo tapos na. So, pero kung andyan si David, ma-handle ng maayos, ma-guide siya ng maganda, so tama lang. So, good decision Barbie, ituloy mo na yan para tuloy-tuloy na ang pag-alagwa at pagtatandem yung dalawa. So, napakaganda naman ni Barbie. So, tsaka napakagwapo naman ni David. So, pag sila ang model ng di ba?
ng kanilang business, eh sigurado papasukin yan, di ba? O walang ano yan eh, walang keme yan ha. Na talaga. Tapos parang mag-aaral din si ano kasi di ba si David ay bago yan nag-artista, nag-graduate muna siya. So siguro ayaw naman niya na pag sila na ni David eh maanuhan siya na undergrad siya. So tama lang naman ang mga desisyon ni Barbie. Nagma-mature na siya. Tama ang mga desisyon niya. Tamang-tama para sa kinabukasan niya, 'di ba? Sino kung nagustuhan niyo ang vlog natin ngayon, abay mag-comment kayo diyan sa baba, 'di ba? At mag-subscribe at palaging manood sa ating vlog. Thank you so much. Bye-bye.